Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang Kapital Kabayan, an exclusive webinar series under the Financial Education Program by the Department of Migrant Workers and the Philippine Stock Exchange for Overseas Filipino Workers. John Garcia po, ang Business Development Head at Market Education OIC ng Philippine Stock Exchange, ang inyong host at moderator for this webinar. So I would like to recognize our friends from the DMW, our partner broker for this session, Dragonfly Securities, and our guest speaker, which I will introduce later. And of course, ang ating mga OFW participants, my gosh, from 36 countries around the world who are with us today. Thank you for joining us and welcome to our webinar. But of course, bago po tayo magsimula, at this point, we would like to call on DMW's Assistant Secretary for Reintegration, Mr. Venecio V. Legaspi, for his opening remarks. Asik Benny? Maraming salamat, Sir John, at magandang buhay po sa ating lahat. Una sa lahat, kagaya ng sabi ni Sir John, ako nga pala si Venny Legaspi, Assistant Secretary for Reintegration ng Department of Migrant Workers o DMW, ang tahanan ng OFW. Mula sa aming butihing kalihim, Attorney Hans Leo J. Kakdak at 10 ng aming mga kasama, nais kong batiin ang ating mga resource speakers, Sir John Carlo Lim at si Mama Gloria Granada, dating OFW, at ang bawat isa ng isang maalab na pagpupugay mula sa inyong mga tahanan at mga lugar ng trabaho saan man panig ng mundo kayo naroroon. Of course, binabati ko rin ang aking mga kasamahan sa NRSCO, ang atin pong Officer in Charge, Director ng NRCO, si Labor Attaché Dilmer Cruz, Attorney Dilmer Cruz, of course, si Sir Dennis Monten, at ang ating mga partners sa PSA, si Ms. Cami. At malugod po namin kayong tinatanggap sa espesyal na virtual seminar na ito na pinamagatang Kapital Kabayan, Stock Investing for OFWs. Bilang mga overseas Filipino workers, alam natin na ang bawat sentimong kinikita sa ibang bansa ay bunga ng ating sakripisyo, tiyaga at pagsusumikap. Layunin ng seminar na ito na bigyan kayo ng tamang kaalaman at kasanayan sa larangan ng stock market investment. Isang napapanahon at makabuluhang hakbang tungo sa mas matatag at masaganang kinabukasan. Napakahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang tamang pamumuhunan ay hindi lamang para sa ating kasalukuyan, kundi lalo't higit sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Gusto nating makita ng ating pinaghirapang pera ay hindi lang basta't nakaipon sa bangko, kundi tumutubo at lumalago sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan. At ang stock market ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maisakatuparan ito. Bilang dating OFW na nagtrabaho sa bangko for 29 years sa Jeddah, Saudi Arabia, may mga kasamahan akong Pinoy na nag-i-invest sa stock market. Subalit sila yung mga tinatawag na mga tsupetero, yung nakatutok sa konting pagbabago sa galaw ng presyo ng stocks para kumita sa pamamagitan ng pagbili at pagbenta sa maigsing panahon. Sa seminar na ito, sasamahan tayo ng mga eksperto sa larangan ng stock market investment na magbibigay ng kanilang mga kaalaman, estratehiya at mga tips upang mas maging matagumpay tayo sa ating mga investment endeavors. Mula sa mga batayang konsepto hanggang sa mga advanced techniques, tiyak na madaragdagan ang ating kaalaman at kumpiyansa sa pag-invest sa stock market. Huwag po nating kalimutan ng ating pag-aaral at pag-unlad sa ganitong larangan ay isang patuloy na proseso. Huwag tayong matakot magtanong, mag-explore, at higit sa lahat, mag-invest sa ating mga sarili. Sa pagtatapos ng seminar na ito, hangad namin na kayo ay maging mas handa at mas may kaalaman sa pagharap sa mundo ng stock market. Isang mundo ng oportunidad na maaring magbigay daan sa mas maliwanag
at mas matagumpay na kinabukasan para sa inyong pamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdalo at pakikisa. Naway maging mabunga at makabaluhan ang ating araw. Mabuhay kayo mga bagong bayani na kaagapay sa bagong Pilipinas. Back to you, Sir John. Maraming salamat po, Asik Benny. I-echo po lang natin, mabuhay po ang mga bagong bayani ng bagong Pilipinas. Sa susunod po na segment ng ating webinar, tayo po ay magpapatugtog ng pambansang awit ng Pilipinas, which will be followed by an opening prayer. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong lupaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat ko'y tagumpay na natinindig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lupa ng araw ng luwalhating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming higaya na pag may mga abig, ang mamatay lang dahil sa'yo. Dear Heavenly Father, we gather today connected through technology, yet united in purpose, that is to spread financial literacy among our kababayan OFWs. We thank you for the opportunity to come together to learn, share, and grow. We ask your guidance to be with each one of us that we may gain the insights and understanding as we embark on this journey to achieve financial independence. Bless our organizers, the Department of Migrant Workers, and the Philippine Stock Exchange, our speakers and participants, and let this session be fruitful and enriching for everyone. All these we pray in your most holy name. Amen. Amen. So again, welcome po sa ating lahat. Para sa ating unang episode ng Kapital Kabayan, pag-uusapan natin ang paksa ng pag-i-invest sa stocks at kung paano ito masisimula ng ating mga kababayang OFWs. Sa mga nagsisimula pa lang mag-invest o sa mga wala pang background sa pag-i-invest, don't worry, ang webinar po na ito ay dinisenyo namin para matulungan namin kayo. At dahil para sa OFWs at kanilang mga pamilya, ang webinar na ito, inimbitahan namin ang isang dating OFW para ibahagi ang kanyang mga real-life experiences sa pag-i-invest. So sabay-sabay nating alamin ang mga aral, both the good and the bad, at ang mga natutunan ng ating guest speaker sa kanyang investment journey. We also invited a credible speaker from one of PSE's accredited stock brokerage firms. Tatalakayin naman niya kung paano ninyo masisecure ang inyong financial future kapag kayo ay magre-retiro na. May mga iba't ibang mga financial products kung saan kayo pwedeng mag-invest. Kasama na po dito ang mga dividend-paying stocks kagaya ng REITs or Real Estate Investment Trust. Ano ba itong mga ito? Matututunan po natin lahat mamaya. Paano tayo makakapag-invest sa pamamagitan ng online trading at ipapakita rin po ng ating guest ang kanilang bagong mobile trading app. So very interesting nga ang ating discussion for today. Kaya samahan niyo po kami in the next hour. Huwag po kayong bibitiw at gawin nating interactive ang ating session. Huwag po kayong mayang magtanong. Pwede po kayong mag-share din ng inyong mga experience at insights sa ating chat box at mag-post naman ng inyong question sa ating Q&A box. Mamaya, during the Q&A segment, kung gusto nyo po na kayo ay diretsong magtanong sa ating mga guest speaker, pwede nyo lang pong i-raise ang inyong kamay and we will recognize you and allow you to speak para kayo po mismo ang magtanong. Alright, so ready na ba lahat para sa ating webinar? Can I see a yes in our chat box? Ayan, okay.
Napaka-engaging. Yes na yes ang sagot ng ating mga OFW participants. Thank you for being engaging. Patuloy po nating gawing mataas ang ating engagement at energy for this evening. Okay, so before we get started, here are a few reminders to our attendees. Ito pong webinar na to ay recorded. Only the speakers and their presentations will be visible throughout the session. Ensure that your internet connectivity is stable and refrain from opening multiple browsers or downloading any programs to avoid disruptions during this session. Your microphones are disabled. However, this should not affect your ability to listen to our speakers. Please remember to check the volume control of your device. Again, we enjoin everyone to actively participate through the Q&A segment. This webinar is for educational and informational purposes only. This should not be construed as a professional, financial, or investment advice or recommendation from the PSE or our invited guests this evening. So last Thursday, nagpadala po kami ng survey upang malaman kung gaano kayo kapamilyar sa stock market. Bago po natin simulan ng ating webinar, ipapakita ko muna ang mga results ng ating survey upang mas makilala natin ang ating mga manonood ngayong araw. So para sa unang tanong, tinanong po natin kung nakakapag-invest na ba sa stock market. 51% of our participants answered no, while 49% answered yes. So this is a good mix of existing and future stock market investors. For our next poll survey, tinanong po natin kung saan nila gustong mag-invest. 57% ng ating participants sumagot na gusto mag-invest sa stocks, while 23% gusto mag-invest sa real estate. Ang 10% naman po for government and or corporate bonds, and 10% also for mutual funds. For our next poll survey question, may alam ka na ba tungkol sa Philippine stock market? 62% may konting kaalaman, 36% wala pa, at 2% kabisado na nila ito. All right, very good. Next poll question survey. Ano ang pangunahing layunin sa pag-i-invest? 74% ay para sa kanilang retirement. 16% naman po ay sinabi nag-i-invest para sa education ng kanilang mga anak or mga kapatid. At 10% naman ay nag-i-invest para sa pambili ng bahay. All right? And our final poll question for the evening. Ano ang pinakamalaking concern mo sa pag-i-invest? 62% kailangan ko pang pag-aralan o kung paano mag-invest sa stock market. So very good po ito, ano? Very good po ito kasi nandito po kayo sa tamang lugar sa ating webinar para po matuto ng tama sa pag-i-invest. 18% natatakot sila baka malugi. At 18% din wala namang oras sa pagmo-monitor ng investments. While 2% kulang ang pera. Okay, we have one more poll question for the evening. Sapat na ba ang kaalaman mo sa financial literacy? So ano ba ang financial literacy? Kabilang dito ang pagmamanage ng utang, pagbabudget, pag-ipon, at pagpoprotect ng inyong wealth, no, sa pagitan ng pamamagitan ng insurance or pag-i-invest. 77% sinabi po nila hindi pa sapat ang kanilang kaalaman sa financial literacy. Huwag po kayong mag-aalala dahil ito pong program natin with the Department of Migrant Workers, iyan po ang layunin, no, ang ma-increase ang ating financial literacy. 18% hindi talaga at 5% naman ay sumagot ng oo. Okay, so maraming salamat po muli sa pag-participate sa ating survey. So attendee check, ilan na ba ang ating kasama this evening? We have over 220 live participants. So hopefully mas dumami pa ang ating attendees in the next few minutes. Alam kong Saturday ngayon. So to everyone joining us, thank you for choosing to invest your time with us. So without further ado, kilalanin na natin ang ating mga bisita ngayong gabi. Our first speaker is a chemical engineer by profession and a former overseas Filipino worker. So yes, dati po siyang OFW. She has garnered an extensive experience as a research and development engineer sa Japan and Singapore. So ngayon, na-retired na si Tita Glock. She aims to empower and educate ang mga kababayan naman natin sa importance ng financial management and investment strategies, hoping to make a positive impact sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. So ang kanyang mga audience ay nabibigyan ng mga lessons about financial well-being.
Ang next speaker naman natin joining Tita Glo today is the co-founder and chief executive officer of Dragonfly Securities Incorporated, one of the accredited stockbrokers or online stockbrokers of the Philippine Stock Exchange. John is a University of Chicago Booth School of Business graduate and meron na po siyang over 20 years of financial markets experience. Mukha lang bata itong si John Lim, pero sa totoo, napakadami na pong experience sa market. So let us all welcome Tita Glo and John. Hi Glo, hi John, good evening. Hello! Juan. Hi, good afternoon. Ako na ba? Magandang Okay. gabi sa inyong lahat. Saan mang Ayan. panig kayo ng mundo naroon. Ayan, so ready na si Tita Glo. So okay, Yeah. so una po magpe-present ngayong gabi si Tita Glo, followed by John. So Tita Glo, the floor is yours. Take it away. Okay, so let me just share my PowerPoint. Ayan. Can you see? Nakikita ba? Yes, ma'am. Ayan. So unang-una, syempre gusto ko muna magpasalamat sa mga taga Dragonfly Securities and PSE for inviting me dito sa webinar na ito para may share ko yung aking stock market investing journey. And gusto ko i-share yung aking success story, yung aking failed investments, lessons learned, at kung paano din ito makakatulong sa inyo. Ako si Glo Granada from the Moneywise Engineer. Dati akong OFW kagaya nyo. Ay. Wait. Ayun. Prior to working as an OFW, nagtrabaho ako sa Philippines for 18 years. And then nagkaroon ako ng opportunity to work abroad. So I moved to Japan. Kasama ko yung family ko nung nag-move ako sa Japan. And since ako yung principal, yung husband ko naging dependent ko. Kaya ako yung naging breadwinner and decision maker pagdating sa mga investments and financials. 7 years ako sa Japan and then 5 years naman sa Singapore. So total of 12 years working abroad. And after 30 years of working sa same company but different locations, I decided to retire early. So ngayon, I'm happily retired. Meron akong 2 dogs. I'm earning passive income while doing the things I love. Kagaya nyo, marami din akong mga goals and dreams sa buhay noong ako ay nagtatrabaho bilang OFW. And priority ko noon nakatapos sa university yung 2 girls ko. And syempre, pinaka-importante, mag-save and invest for retirement. Kasi gusto ko pag ako nag-retire, meron akong regular income without actively working for it. Ang sabi nga ni legendary investor Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. And para makapag-save and invest ako for retirement, meron akong sinunod na guide. Ito yung 80-20 rule of budgeting. Dito sa rule na ito, yung 20% kailangan daw siyang ilaan for financial goals. Ito yung tinatawag na pay yourself first. Ngayon, kung hindi kaya ang 20%, at least 10%. So, mailaan for financial goals. And then yung 80% naman for expenses, yung needs, wants, and all other expenses. And ito naman yung own version ko ng 80-20 rule of budgeting. Yung 20% hinati ko, 10% sa savings account ko, and then 10% naman for investing. Bumibili ako ng shares ng company namin on a monthly basis through salary deduction. I started doing this even nung nasa Philippines pa lang ako. So ito yung first exposure ko sa stock market without any knowledge about stock market. And then yung 80% naman, dito galing yung pinapambayad ko sa monthly installment ng hinuhulugan naming real estate properties and 70% for all other expenses. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, it's not how much money you make, it's how much you keep. At dahil meron akong naipon na emergency fund at meron na rin akong pera sa bangko, naisipan kong invest yung ibang pera ko sa bangko para lumago. Kasi pag sa bank lang, wala halos interest. So, ano lang siya na inflation.
So, nag-decide akong mag-diversify ng investment kasi meron na akong stock sa company and hinuhulugang real estate properties. Unfortunately, yung una investment na napasukan ko, na-scam ako. So, tinakbuhan kami ng may-ari ng business, nakakilala din namin, and then di na namin alam kung nasaan siya. Ayun, dahil sa bad experience ko dun sa unang investment na napasukan ko, nag-decide muna ako mag-invest sa sarili ko. Sabi nga ni Warren Buffett, the greatest investment you can make is in yourself. Gustong-gusto ko matuto about stock market kasi gusto ko rin mag-invest sa ibang companies. Nag-i-invest ako pero isang company lang. So yung desire ko to learn more about stock market, nag-start yon nung ma-realize ko yung benefits of investing monthly in our company's stocks and then reinvesting all the dividends. Nakita ko talaga lumago yung pera ko through power of compounding and share price appreciation. Kaya nag-decide akong mag-enroll sa Value Investing College nung nasa Singapore ako. So nasa picture yung aming coach, si Coach Yan, and kasama niya dito si Mary Buffett, wife daw siya, ex-wife pala ni Warren Buffett. So medyo mahal yung tuition fee pero sulit naman kasi nagagamit ko until now and sinishare ko rin sa YouTube channel ko. Maswerte kayo yung generation nyo ngayon kasi marami ng mga free resources sa YouTube and other social media platforms. And nandyan pa ang Dragonfly Securities and PSE na active nagbibigay ng financial education para sa mga gustong matutong mag-invest. Masasabi ko na investing in myself was the best investment I ever made. And nabawi ko rin yung pinambayad ko sa tuition through stock market investing. And dito na nag-start yung aking stock market investing journey. Graduate ako January 2018. And then February 2018, sumabak na ako. So nag-start ako sa US stock market. Kasi mas naging familiar ako sa US stock market dahil lahat ng mga examples na pinag-aralan namin sa Value Investing College about US stock market. And I slowly built up my portfolio. So ngayon meron na akong ETFs or exchange traded funds, meron akong growth stocks and dividend stocks. And then lahat ng dividends na nakukuha ko, nire-reinvest ko naman sa S&P 500 na index. And then nung 2019, nag-decide naman akong mag-invest sa Philippine stock market. Ang focus ko naman mag-invest sa mga dividend paying income na makukuha. And ito yung mga unang stocks na binili ko. Meralco and Globe pareho ding defensive stocks tong dalawang to. And then bumili rin ako ng preferred stocks or preferred shares ng Petron and Ayala. It can really help grow your money kasi merong potential talaga to earn higher returns. Basta mag-invest ka lang sa mga great companies at discounted price. And number 2, ito yung favorite ko, earning passive income through dividends. Number 3, power of compounding. Kasi pag ni-reinvest mo yung dividends mo and yung profits mo, it will lead to significant growth over time. And ito yung tatlong dividend-paying investments ko. My top 3 sa PSE, preferred stocks, REITs, and dividend stocks. I like preferred stocks and REITs kasi quarterly yung distribution ng dividends. So predictable. Especially preferred stocks kasi fixed yung payment date, fixed yung amount. So alam na alam ko kung kailan ako makakakuha at kung magkano yung makukuha kong dividend. Yun nga lang, ang preferred stock kasi wala masyadong capital appreciation. So I treat it as a fixed income instrument. Tapos yung REITs naman and dividend stocks, meron ding potential na mag-appreciate yung share price. So meron kang dividends and then pwede pang tumaas yung share price over time, especially kung maganda yung performance ng company. And ito yung aking dividend portfolio as of July. Ang dami ko nang nakolektang stocks. Pero yung top 10 ko dito, top 10 stocks by percent weight,
yung naka-highlight sa blue-green. So yung number 1 ko is A-REIT. So favorite ko ang A-REIT. Nasa 10.7, followed by LTG, SCC, mga nagbibigay ng special dividends kaya mataas yung dividend. And isa pang REIT na favorite ko, RCR, and then C-REIT, DMCI, Meralco. So yan yung mga naka-highlight sa blue-green na mga favorite stocks ko. And ito naman yung average buy price ko and unrealized gain. Important things lang to remember pag nag-invest sa stock, kailangan ng patience. So bigyan nyo ng time yung investments nyo to grow. Successful investing requires a long-term perspective. And pangalawa, kailangan ng discipline. So mag-stick to your investment strategy even during market fluctuations. Kasi alam ko, marami nagpapanik pag yung mga hawak nilang stocks, bumababa yung share price, yung iba napapabenta. So malulugi ka pag ganun. Sabi nga ni Warren Buffett, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. And number 3, learn from mistakes. So tao lang tayo, pwede tayo magkamali. So treat them as opportunities to learn and improve your investment skills. And speaking of mistakes, nakakahiyaman ito nasabihin. Nabiktima uli ako dahil naman sa aking gullibility. So ang nangyari dito, nagtiwala ako dun sa isang friend ko na nag-invite sa akin para mag-invest sa isang private company. Ang problema na nagka-problema yung company. So ngayon, ipit yung mga pera namin and hindi ko alam kung maibabalik pa given the current situation of the company. Lessons learned dito sa napakamahal na tuition fee na binayaran ko. Ayan, number 1, mag-invest lang sa mga legit investment instruments. Mag-stick lang sa mga known and regulated na mga instruments gaya ng stocks, mutual funds, yan, real estate, para makaiwas sa mga investment scams and fraud. And number 2, always investigate before you invest. Nagkulang kasi ako dito talaga sa due diligence kasi nagtiwala lang ako sa nag-invite sa akin at nag-rely lang ako sa due diligence na ginawa niya. And number 3, don't ignore the red flags. So may mga red flags akong inignore. And isa pa yung pag sinabing guaranteed income, low risk, high interest. Obvious na red flag pero inignore ko. So yun, kwarta na naging bato pa. Ayan, sabi nga nila, if it's too good to be true, then it's not true. Run away. At dahil naman dito sa experience ko to, nabuo ko itong YouTube channel ko na The Money Wise Engineer. Money Wise kasi mas wise na ako sa money. And dahil din dito sa YouTube channel ko, nakilala ko rin si Sir Jan at mga taga Dragonfly Securities. And yun, minsan naisip ko, maybe God allowed it to happen to me. Baka ito yung purpose niya sa akin para makatulong sa mga kapwa Pilipino na matutong mag-invest at mag-invest lang sa mga legit investment instruments. At dahil umattend kayo ngayon sa webinar na ito, hindi na kayo mai-scam. So gusto ko lang i-share itong favorite na quote ko. Galing ito sa book na The Richest Man in Babylon. Men of action are favored by the goddess of luck. Take action to build your financial future. Thank you. So now I'll turn you over to the next speaker, Mr. Giancarlo Lim, the CEO and co-founder of Dragonfly Securities. Thank you, Tita Glo. Wait lang, I'm gonna share my screen. Okay, here you go. So, bago sa lahat, I'd like to thank muna the Department of Migrant Workers and the PSE for the opportunity to conduct a webinar with our beloved OFWs. Para sa akin, isa tong malaking karangalan. Katulad ng karamihan, matagal ko nang paniniwala na ang ating mga OFWs ang tunay na bayani ng ating ekonomiya. 9% ng ating ekonomiya ay mula sa overseas remittances na pinapadala ninyo sa inyong mga kapamilya. Aking hangarin
para sa bawat isa sa inyo ay balang araw makapagretiro kayo ng may kasaganaan. So, let's start. So, I'm sure habang nagtatrabaho kayo abroad, sigurado ako hinahangad ng karamihan na masecure ang ating pinansyal na kinabukasan. So, ang dalawang pangkaraniwang or common na options na palaging pinupursue ng OFW ay ang pagsimula ng negosyo, kadalasan through franchising, or passive income mula sa rental income ng ating real estate investment. I-break down natin ang dalawang option. Una, to start a business. Ako, first of all, a little bit of background. Ako ang kaisa-isang miyembro ng aking pamilya na naging entrepreneur. Over the past 20 years, ito yung aking mga natutunan tungkol sa realidad ng pagsimula ng isang negosyo. Number 1, probability of success. Mababa ang posibilidad na manalo. Lagi nating narinig na karaniwang gabay or rule of thumb na ang probability of success ng isang business ay 10% lamang. Isa pang disadvantage ay ang malaking kapital na kailangan para makapagsimula. What is worse, if nalugi ang business, mawawala ang buong kapital mo, walang matitira. Pangatlo, ang kita or net income sa business, hindi mo dapat itapat sa cash. Kung wari 100K ang kinita mo, kadalasan siguro kalahati lang or less ang kaya mong ilabas para gastusin. Kasi kailangan mo i-reinvest ang capital sa inventaryo and iba pang kinakailangan sa pagpapatakbo ng business. Pang-apat, kailangan talaga na may magpapatakbo ng negosyo, kailangan ng active management. In the end, katulad ng sinabi ni Mr. John Garcia, 20 plus years na po ako nag-invest sa stock market. This year, yung 23rd year ko, 23rd straight year of profitability sa stock market, mas malaki pa ang kinita ko sa stock investment ko kumpara sa aking mga businesses. Hindi ko sinasabi na huwag tayong magnegosyo. Kailangan lang maging sobrang maingat dahil ayaw natin mabaliwala ang ating pinaghirapan. Next, pag-invest sa real estate. Katulad ng pagsimula ng business, malaki din ang capital requirement sa pag-invest sa real estate. Ikaw din ang bahala humanap ng mag-upa at pagsingil sa renta. Hindi mo din pwedeng asahan na 100% na may nagre-rent palagi. Mababa din ang ROI sa real estate ngayon dahil ang napakataas na ang halaga ng mga real estate. Ang hirap pa itaas ang renta bawat taon. Pag binasira, sagot mo pa ang gastos. Ngunit may advantage naman ng real estate. Kasi meron kang pinanghahawakan na hard asset. Pwede mong gamitin at tirahan. Okay, now i-discuss natin, may actually mas higher probability option na investment versus starting your own business or real estate. Isa ang paggawa ng passive income portfolio na binubuo ng dividend paying stocks. Sa strategy na ito, mag-invest tayo sa mga pinakamalalaki at pinaka-successful na kumpanya sa bansa. At dahil palaki lang ng palaki ang mga kumpanya na ito tulad ng BPI, Meralco, Manila Water, palaki din ng palaki ang kanilang dividendo over time. Ikaw, bilang minority shareholder, align ng objektibo mo sa mga tanyag na pamilya na controlling shareholder tulad ng mga Ayala, ng mga C family, or mga Aboitiz dahil nais din nilang palaki ng dividendo na matatanggap nila. Mamaya, pag-uusapan natin ang REITs na actually napag-usapan na po ni Tita Glo na pwedeng pangtapat sa real estate investment. Another good option na I'm sure alam ng karamihan ay ang MP2, pero that's beyond the scope of this webinar. Pero isa rin siyang good option na para magsimula ng isang passive income strategy. Okay. So ang okay sa mga REITs katulad na sinabi ni Tita Glo, kaya mo makapag-invest gamit ng maliit na kapital sa mga real estate properties tulad ng Glorieta 1 and Glorieta 2 na kasama Vertis North and mga BPO offices ng A-REIT. Bilang REIT kasi,
required ang kumpanya magbayad ng 90% of taxable income bilang dividendo. Isa pang advantage, mga professionals ang nagmamanage ng mga properties. Katulad ng A-REIT ngayon, sa presyo ngayon ng A-REIT, malapit siya sa 6% dividend yield and potential pang tumaas habang dinadagdagan ng Ayala Land ng iba pang assets ng A-REIT. Para sa akin, ang pinakamainam na strategy na pag-invest sa Philippine Stock Exchange ang tinatawag na dividend harvest strategy. Sa pamamaraan na ito, tinatanggal natin ang atensyon natin sa araw-araw na pagbabago ng presyo ng merkado. Ang focus lang natin ang passive income dividend stream. Gaano ito kalaki, ka-safe, and paglago nito. So ang concept na to, pinapalaki lang natin ang ating passive income taon-taon sa pamamagitan ng pag-invest sa dividend stocks, REITs, at preferred stock. Ang okay sa strategy na to ay pag retiro mo, hindi ka nag-aalala whether tumataas or bumababa ang stock market. Nag-harvest ka lang ng mga dividendo galing sa inyong investment. Okay, linawin natin ito with an example. Gamitin natin ang ICT led by Mr. Enrique Razon. Ito to my mind is the gold standard. Ang ICT ang pinaka-successful na blue chip stock ng PSE over the past 20 years. Sa S&P, kumpara sa S&P 500 ng Amerika, ang Apple lang ang nakatalo sa ICT pagdating sa kabuuang kita over the past 20 years. Nung simula ng 2003, kapag bumili ka ng 100,000 shares ng ICT sa halaga ng 266,000 pesos, sa taon na yon, makakatanggap ka ng 30K pesos worth ng dividendo. Sa susunod na 20 years, tinaas ng ICT ang dividendo nito by 18.76% kada taon. Noong March 2024, nagbayad ang ICT ng 9 pesos and 35 cents in dividends. So sa 100K shares mo na binili mo noong 2003, binayaran ka na ng ICT ng 935,000 worth of dividends in 2024 kumpira sa 30,000 na natanggap mo in 2003. Bukod pa dito, tumaas ang stock price ng ICT from 2.66 pesos to around 360 pesos. So paano ito nangyari? Kasi ang malaki na pag-angat ng dividendo ang nagsuporta sa mas mataas na stock price. Lastly, pag ni-reinvest mo yung taon-taon na dividendo na natatanggap mo from ICT para bumili ng karagdagan shares ng ICT, yung 266K na investment mo lumago na to 6.45 million by 2024. Alam natin na nahihirapan ang karamihan mag-invest sa stock market. Kaya bukod sa investing app, dinesign namin ang Dragonfly na maging komunidad ng investors na nagtutulong-tulong sa isa't isa upang umasenso through investing. So last November 29, sinumulan namin what is known as the Investing Club, kung saan nagmamanage kami ng real money dividend harvest strategy model portfolio. Bilang kliyente ng Dragonfly, makakatanggap ka ng email, Viber, WhatsApp alert bago kami bumili o magbenta ng isang kahit anong stock. Meron din kaming analysis and research at edukasyon na makakatulong sa inyong investment journey. So as of July 15, 2024, up na ng 21.18% ang model portfolio namin sa Dragonfly. Kumpira sa PSEI na tumaas ng 7.35% in the same period. Nag-double down kami sa community aspect with the creator circle. So sa app namin mismo, mapapanood na ninyo and mababasa ninyo ang mga content from the country's top financial literacy creators tulad ni Tita Glo ng MoneyWise Engineer, Mercado Barkada, Investing PH, at iba pa. Dito makita ninyo ang mga stocks na binibili nila o sinusubaybayan. So ang okay sa Dragonfly is kabilang ang only brokerage ngayon na approved ng SEC for eKYC. So kaya na din yung mag-open and fund ng account for in as little as 20 minutes.
Other features po na useful for OFW, kaya na niyo mag-fund ng account using InstaPay and PesoNet. No need for a bank account sa pag-open ng account, pero kinakailangan pa din ng bank account para mailabas ang pondo. Importante ito para sa seguridad ng lahat since pwede lang mapunta ang pondo sa bank account na may exact account title as your brokerage account. Dito tayo makakaiwas sa mga scams na sinasabi ni Tita Glo. So meron din kaming aftermarket hours orders. So pwede na kayong mag-enter ng order kahit sarado ang stock market. Para sa mga gusto mas personal na consultation, meron din kaming tinatawag na Goal Getter program. Pwede na kayong mag-book ng Zoom call with me para maitanong mga investment questions ninyo. So a little bit about Dragonfy. Ang mga co-founders namin sa Dragonfy include the Jollibee family at ang mga inasal founder na si Mr. Injap Sia. So here sa video namin, nakita nyo ang technology na ginagamit namin sa Dragonfy ay walang katulad sa bansa ngayon. Gamit namin ang the same technology na sa pinakamalaking brokerage sa Amerika. Ginawa namin napakadali mag-invest kahit bago ka sa larangan ng investing. Para sa mga mas advanced, sorry po, hindi gumagana yung deck ko. Para sa mga mas advanced investors, meron din kaming mas sophisticated na web app na nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Kita nyo, as you can see, sobrang kakaiba talaga yung technology namin here sa Dragonfy. So you can invest, you can download the app ng Dragonfy sa iOS and Google Play Store. So that ends po my part of the presentation. Thank you for your time. Thank you very much, John and Tita Glo, for your presentation. Talaga namang napaka-special ng ating webinar ngayong gabi. We are joined by the Secretary of the Department of Migrant Workers, si Sir Hans Leo J. Kakdak. Let's all give Secretary Hans a virtual round of applause. At this point, we would like to invite si Secretary Hans to please give a short message to our kababayan OFWs to be followed by a group photo op with our OFWs attending this evening. Sec Hans? Yes, thank you, sir. And thank you po muli sa inyo, mga mahal nating mga OFW, sa inyong pagpapaunlak. And of course, kay CEO Carlos Monzon ng Philippine Stock Exchange. Kami po ay katuwang ng PSE. Kami sa Department of Migrant Workers. Kami po ay tahanan ng OFWs. Kasama ko ngayon dito si Assistant Secretary Benny Legaspi at mga katuwang namin sa DMW at sa National Reintegration Center for OFWs. At ang pakay namin talaga ay mabigyan ng sapat na protection, hindi lamang ang mga karapatan ng OFWs, basic employment and basic human and employment rights. Alam nyo na yan. Meron na rin katanyagan ang Department of Migrant Workers, ang katuwang ng OWA, mga labor attachés natin on the ground bilang pagsulong ng proteksyon ng mga ating mga mahal na mga OFWs. Pero ang gusto namin talagang tahakin din na landas, di lamang proteksyon ng karapatan, kundi proteksyon ng inyong kabuang kita. Ibig sabihin, hindi mawawaldas, magagamit ng wasto, magagamit sa inyong pakay, mga ambisyon, mga pangarap sa buhay, ang inyong kita, ang inyong income, ang inyong sweldo, sahod sa abroad. Ayaw namin mawaldas, masayang sa scams o death traps o mga hindi pangangailangan sa buhay na lilihis lamang sa inyong landas bilang mga, sabihin na natin, co-architects of national development at bilang mga breadwinners ng inyong mga pamilya at mga komunidad. So kaya ito, isa sa mga ginagawa natin, yung financial literacy and education sa PSE,
Napakinggan ko yung previous speaker at napaka-masustansya. Maraming salamat, sir, sa inyong input yung sa Dragonfly. And of course, you will all be left to your own decision making. Pasukin na anumang transaksyon or sabihin na nating ini-endorse a particular company, but we're very thankful for our private sector partners such as the previous speaker who imparted yung kanyang words of wisdom and advice. Napakahalaga po mga binahagi niyang mensahe patungkol sa pag-invest sa stock market. Naalala ko yung metric na binigay sa amin ni President Monzon nung nag-signing kami ng Memorandum of Agreement. Sabi niya 6.9% lang ng OFWs, ng mga Philippine stock investors ay OFWs. Kaya ang layunin natin, may metric tayo ng 6.9%, taasan pa yan para mabigyan kayo ng sapat na gabay kung paano mag-invest sa ating pinaka-Philippine stock market. Atin po ito. Nanonood tayo sa TV ng New York Stock Exchange at DAX at CAC Current and all these other stock exchanges. Pero itong PSE atin po talaga. At wala na siguro tayong paunlakan pa kuning sarili nating ekonomiya, paglago ng ating sariling ekonomiya at yung ating stock market. Of course, you will be guided accordingly as you go along. Again, wala po tayong ini-endorso o pinipersa dito na in particular stock investments. Basta ang sinasabi lang natin, malaman at maintindihan ng mga OFWs ang ating Philippine stock market, makaiwas sa scams, stock investment scams. Sabi nila ang number one scam daw, shopping scam. Ang isang central message nitong financial literacy ay gamitin ng maging mautak din sa paggamit ng halaga ng pera ng inyong sahod. Investment scams, recruitment scams, meron pa raw lottery scams. Definitely meron din mga stock investment scams. So mag-ingat at nandito po kami sa inyo bilang gabay, bilang alam naming pagiging protection din ng inyong mga kabuang sahod. Of course, kaibat nitong protection ng inyong kabuang sahod, ang iba pa naming layunin at objectives. For example, nakipag-partner kami sa BSP, Bangko Sentral, sa Financial Literacy Education. Meron kaming Pitaka Project, Pinansyal na Talino at Kaalaman, Pitaka Project. Meron tayong project with the Securities and Exchange Commission para makaiwas sa investment scams. Yung kanilang ASTIG program or project sa SEC. Meron tayong proyekto with yung cyber security para sa mga online scams. Cyber security group CICC ng Department of Information Communications Technology. Nagpartner tayo sa 3 kagawaran, kapwa naming kagawaran tungo sa pagnenegosyo, ang DTI, Department of Trade, ang Department of Agriculture, sa agribusiness and agricultural-related businesses, and then DOT, sa tourism-related businesses. Halimbawa, kung gusto niyo magtayo ng Airbnb o souvenir shop or maging tourist guide ng inyong mga kaanak o kayo mismo, yan, gagabayan tayo ng DOT, Department of Tourism sa larangan. So, ito lamang po yung mga ilan sa mga nasagawa natin. Yung remittances ninyo, alam natin, bahagi, of course, yan na yung pinaka-core ng inyong gains ng overseas employment, yung sweldong kinikita na remit sa Pilipinas. Nakikipag-usap din tayo sa Land Bank at sa Overseas Filipinos Bank kung paano pa ito maibababa. And of course, speaking of the BSP and the Land Bank, patuloy yung ating kampanya sa financial inclusion, pag-iimpok sa bangko. Maganda yung nabanggit kanina ng previous speaker na sabi niya yung bagamat walang requirement to open a bank account sa pag-maintain ng stock investment account ay yung mismong releases ng dividends, yun ang pagkadinig ko kanina, yung income ay through the banks para protected yung inyong stock investment income. Maganda yun na makapagbukas kayo ng bank accounts. And then recruitment costs sa mga bagong recruit, meron tayong pakikipag-usap sa host countries. At kami rin mismo, yan, bahagi na yan sa regulatory function namin sa DMW, pagbababa ng cost ng recruitment.
sa mga OFWs para hindi na sila umutang o maging mamenos yung pag-uutang bago pa man umalis. So yung recruitment cost, pinabababa natin yan. For example, pinalalawig natin yung no placement fee policy. Bibigay tayo insentibo sa mga recruitment agency na no placement fee ang policy, at may mga bansa na bawal ang no placement fee, kaya tayo ay naghihigpit din dyan, tayo ang regulator sa aspeto na yan. May mga trabaho na bawal ang placement fee katulad ng kasambahay at seafarers, at sa mga bansang bawal nga ang placement fee ay naghihigpit din tayo. So halimbawa US, UK, Netherlands, Ireland, Japan, examples of countries na bawal ang placement fees. No? And then of course may placement fee ceiling. Kung pwede man ang placement fee, dapat 1 buwang sahod lang. So pag lumagpas dyan, pinaparusahan natin yung mga recruitment agencies na lumalabag nito. So yun lamang ang mga examples ng ating sinasagawa. I really don't want to take much of your time, but di ako nakatiis. Nagbahagi rin ako ng konteksto ng ating mga programa. So maraming salamat po, Philippine Stock Exchange resource persons. Taos puso namin pasasalamat sa inyo, sa ating MC Sir, and of course President Monzon. Nandito po mga kasama natin sa I think ang mga labor attachés nandito rin kasama. So welcome din sa ating mga Department of Migrant Workers, labor attachés sa migrant workers offices all around the world. Mga Philcom leaders, hi, hello. Magkita-kita po tayo sa mga succeeding webinars natin. Maraming salamat po. Thank you. Take care. God bless. Maraming salamat po, Secretary Hans Kapdak of the Department of Migrant Workers. Talaga naman pong nakaka-excite ang mga programs ng ating DMW para sa ating mga kababayang OFWs. At this point, we would like to take a few batch of group photos for posterity. Unahin na po natin sa ating mga panelists. So our guest speakers, our guests from DMW, please make sure that your cameras are on and face your cameras. Find that good angle. And I will give the cue when the photo will be taken. Okay. Tapos naman po sa mga participants natin, please stand by sa next batch. Sama naman din po namin kayo. So pa-on na rin ang mga camera. So let's start with our panelists. Okay, taking the first screenshot in 1, 2, 3. We'll take another set of screenshots. Again, on my cue. 1, 2, 3. Okay, at this point, isama naman po natin ang ating mga OFW participants ngayong gabi. So, para sa ating mga OFWs, yung kaya pong mag-turn on ng camera, please paki-turn on ang camera nila. And we will be taking our screenshots in 1, 2, 3. Okay, another one. 3, 2, 1. Okay, maraming salamat po, and thank you again, Secretary Hans, for gracing our webinar this evening. This means so much to us and of course to our kababayan OFWs. All right, let's now move on to our next segment of our webinar. Ito na po ang ating Q&A segment. Okay, pinaka-aantay, no? Live segment. So let's call back on screen si John and si Tita Glo. All right. Okay, marami ng questions na naka-type sa ating Q&A box. Okay, so simulan na po natin ang ating Q&A session. Kanina, John, no, you were showing yung inyong web app sa Dragonfly. At buti na lang, nahuli ko dun yung technical analysis feature. May chart at nakakita ako ng retracements na overlay. So si Dennis Bagay is asking, effective ba ang Fibonacci retracement sa trading sa PSE? So medyo technical na question. What's your take on this? Yes, actually very effective siya. Never mo siya gagamitin by itself. Pero again, it's another data point. Siguro I've been using Fibonacci over 15 years now. Very effective siya when you combine it with stochastics kasi sometimes, di ba, ayaw mo maghabol ng presyo and you use the Fibonacci retracement to pick a point na pwede mong saluhin yung stock. Kasi sa Philippine market talaga, kumpara sa US market, yung Philippine market talaga, gusto mo talaga bumili sa support kasi it's a value-based market. It's a value and dividend-based exchange versus
a momentum and growth exchange base exchange sa US stock market. Okay, thank you, John. Okay, You're iba ang welcome. ating Q&A segment this evening, kasi I will be reading questions in the Q&A box, and at the same time, yung mga participants po natin na gustong magtanong directly to our resource speakers, pwede mag-raise ng hand at magtanong. So meron tayong dalawang participant ngayon na naka-raise ang hand. Simulan natin kay Alan. I will allow you now to talk, Mr. Alan Tulalian. Hi, Alan. Good evening. You can unmute now, sir. Please let us know. Ayan, may mga naka-raise na ng hand. Mukhang may technical difficulty si Sir Alan. Let's move on to the next question muna sa ating Q&A box, and then we'll get back to Sir Alan. Okay, si Roland Redulia is asking, kailangan po ba ng broker sa PSE? And if so, anong broker ang magandang pasukan? Maganda siguro tanungin ko rito, John, para hindi bias, si Tita Glo. Ganun. Okay lang ba sabihin yung ibang broker? Kasi nag-start ako syempre 2019. Unahin natin, Tita Glo, kailangan ba ng broker? Una-una, syempre kailangan ng broker. Okay. At paano Yan. natin malalaman kung ang broker ay lehitimo? Syempre sa PSE. Hello po. Ayun. Ayun. Sir, sino po yung nagsasalita? Sir? Alan Tulalian, Philcom leader from Caribbean Island po. Okay, so si Sir Alan Tulalian is our Philcom leader from the Caribbean Islands? Yes po sir, from Wow, Trinidad and sir. Tobago. Magandang araw po sa inyo. So, the floor is yours. Ano po ang question niyo, Sir Alan? Maganda po yung napanood namin ngayon. Very informative, lalo na po sa stock exchange. Marami po dito, hindi lang po dito sa Caribbean Island, I think sa buong ang question ko po, katulad ng Sitaw, dropshipping company, ito po ay endorsement ng mga malalaking artista, personalidad o vlogger sa Pilipinas. At naka-registered sila dati sa SEC. Ngayon, anong problema? Nung nirevoke ng SEC yung kanilang license sa Pilipinas, nagkaroon ho ng problema kami sa withdraw ng pera ho namin. So, itong katulad po nito ng mga online na business o kaya investment, ano po ba yung dapat naming gawin dito para hindi na maulit? Kasi yung ibang mga OFW, milyon po ang ininvest kasi nung una maganda kitaan may 500,000, more than million, tapos mga pinakamaliit siguro mga 50,000, 100,000, 300,000. Para hindi po masayang yung mga pera namin mga OFW, katulad ng Sitaw nga po, maraming nag-endorse sa atin dyan sa Pilipinas, mga kilalang personalidad, at naka-registered sa SEC. Nung nirevoke ng SEC po yung kanilang lisensya, doon po kami nagka-problema. Ay mga ganitong sitwasyon po na na-revoke na ng SEC yung kanilang lisensya, paano po kaya mangyayari nito na hindi mahihirapan po kami maibalik yung pera namin? Nakikita namin is online, nakikita namin yung pera namin na nandun pa, pero hindi nila maibalik sa bangko namin. Okay, Yun lang sir. po ang Okay. tanong po. Sige po, Sir Alan. Thank you for the question. Who wants to take on this? John? I think dapat si Tita Glo to right, Tita Glo? Ako, I'll start with from the PSE perspective. Sir Alan, dalawa po kasi ang tinitignan natin sa mga kumpanya. Ang isang korporasyon po kasi nagre-rehistro po sila sa SEC para po ay magbuo ng korporasyon. Pero hindi po dahil rehistrado na po sa SEC ang isang korporasyon ay pwede na po itong mag-solicit ng investments. Iba pong lisensya ang kailangan na ma-secure ng kumpanya para siya ay
ma-allow ng SEC na mag-solicit ng investments. Particularly po doon sa example nila, hindi po ako sure kung ano ang reason kung bakit na-revoke ng SEC yung license. Pero as a tip or advice to our investors, mas maganda po to double check, no, not only the SEC registration of the company but also to check if the company has a what we call a secondary license, meaning yung lisensya or authorization from the SEC to solicit investments from the public. Ayan po yun. So ang mga kumpanya po na nagli-list sa Philippine Stock Exchange, bago po sila makapag-list sa PSE, nag-a-apply po sila ng license sa SEC to solicit investments. Ito yung kanilang registration, no, yung secondary license nila to solicit investments. So we also have to conduct po our due diligence. Manigurado po tayo na kung saan po tayo nag-i-invest ay sila po ay talagang pinapayagan na mag-invest ay na mag-solicit ng investment from the public. So ngayon, ano po ang kinagandahan, no? Kapag ang kumpanya ay nakalist sa PSE, ito po sigurado kayo na pwede po kayong mag-invest dito at yung mga investor protection mechanisms ay nakalagay na po, are in place to ensure the protection of the investing public. So masusi pong pinag-aaralan, may screening process both sa SEC at sa PSE bago po ang isang kumpanya ay maging listed at maging available for the investing public. So siguro Tita Glo, from your experience, what can you share about doing due diligence or yung pagsasaliksik sa mga investments bago ito pasukan? Baka po may ibigay kayong tips. Actually, yun nga yung na-mention mo. Kasi like sa akin, di ba, dahil sa due diligence, kulang. Kasi yung ginawa ko din noong una, sinurse ko sa ano ba yun, SEC. So, registered yung private company. Eh, yun nga, hindi ko alam na meron palang secondary license. So, yun. Doon ako nadali. So, para po sigurado, pwede pong sa PSE kayo unang tumingin. May isa pong comment from our participant, si Sir Angelo de Guzman. Sabi niya, hindi porket sikat or nakikita sa social media, papasukan na. So maganda rin pong insight from Sir Angelo de Guzman. Thank you for sharing. Okay, so we now move on to our next Q&A question. Meron bang, Jan, para sa iyo ito, from Christiani Lu in Fortuna, meron bang mga videos or reference on how to navigate and be familiarized with the features of Dragonfly? Yes po. We have mga YouTube videos namin. I will share it right now sa chat. At the same time, pag na-download yung app namin, inside the app, marami kaming mga instructional videos on how to use our app. Okay. Thank you for the question. Mukhang na-inspire Tita Glo si Noemi Aspe. Tinype niya sa Q&A, paano ba mag-start mag-invest sa PSE? Interesado daw siya matuto. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Hindi, syempre kailangan ng trading account sa broker. And maire-recommend ko, kasi ako, 4 na yung brokers ko. Pero ang favorite ko talaga, lagi kong ginagamit, Dragonfly. Kasi meron silang yung app, mobile trading app. So napakadaling gamitin, very useful. Tapos doon ako tumitingin ng dividend. Meron silang dividend calendar So sa mobile app lang. Yan. To add to Tita Glo's answer, mamaya mag-share po kami ng info kung paano po kayo makakapag-sign up sa aming PSE Academy. So ito po ay portal kung saan po makaka-access kayo ng mga learning materials, mga easy to understand videos, at may ilalabas po kaming series dyan na 18 episodes pwede nyo pong panoorin. Tuturuan po kayo about investing in the stock market from basic all the way to advanced. Yung mga videos maiksi lang po, 3 minutes long lang, para lang kayo nanonood ng Netflix episode. We have a question here. I think, John, very, very practical yung question. From an anonymous attendee, used to be an OFW but now a Canadian citizen, planning to get dual citizenship. Kaya lang hindi pa siya dual citizen ngayon. So wala siyang Philippine bank. Yes. Pwede niya bang gamitin yung kanyang Canadian bank? Kasi di ba required to fund the account
How can you accommodate a client like this? So, pag ganun, is it a sir or ma'am? Pag ganun, ma'am, pwede ka mag-wire transfer eh. Pwede kami mag-accommodate ng wire transfer from your Canadian bank. Pero like we mentioned earlier, kasi cardinal rule sa Philippine Stock Exchange, and I was looking at the different questions nga eh. One of the security na, na magiging confident ka talaga sa Philippine Stock Exchange, meron silang cardinal rule called no change in beneficial ownership, like yung binanggit ko kanina, na after mo, kung ano, let's say, pag binenta mo na yung stock, tas yung funds gusto mo na i-transfer out, kailangan yung bank account same sa yung bank account title same sa account title ng stock brokerage account mo. That way hindi ka talaga masascam, hindi nila kaya i-hack tas malilipat nila sa ibang bank account. So papasok okay lang walang Philippine bank account. Pero palabas kailangan mo na mag-open ng Philippine bank account. Okay, sige. So thanks for that, John. And if ever gustong mag-follow up question ng ating participants sa Dragonfy, saan nila pwedeng i-access or i-contact ang Dragonfy? Yeah, you can reach out directly to me, John. So Jon, John without an H, at dragonfy.ph. Ako na mismo sasagot. Ayan, si John Yes. mismo ang Wow. sasagot. All right. May question tayo from Mr. Dumalag. Two questions eh. Una, ano po yung ETF versus a single stock lang ng isang company? That's the first question. So let's take that first question first, John. So yung ETF basically ano siya typically kung wala, let's say kung wala, like gamitin lang natin example para mas mabilis maintindihan. Kung wala, let's say sa Amerika, 'di ba? Kung wala, PSEI, yung buong PSEI, meron tayo what you call yung First Metro na ETF na tinatrack niya yung movement ng index. So basically it's a basket of stocks na instead of isang single stock, yung buong index na kaya mo invest. Yung kanina sa explanation po ni Tita Glo, right? Si Tita Glo nag-invest rin siya sa ETF sa S&P 500, right, Tita Glo? Yan yung narinig ko kanina eh. So, ang single stock is one specific company versus ETF normally kasi yung ETF actually pwede ka rin maging one single stock rin eh. Pero normally it's an entire index po. Like it's a basket of stocks. Basically, ang ETF, para po siyang mutual fund kung familiar Yes. kayo sa mutual fund. Pero nabibili nyo po siya at nabibenta nyo po siya sa stock market. Ang kinaiba niya po sa single stock, while nagtitrade siya na parang stock, pag bumili po kayo ng ETF, instantly naka-invest na po kayo doon sa underlying assets. So kung 30 companies po yan, indirectly naka-invest na po kayo sa 30 companies by just buying one security, which is the exchange traded fund. Tapos sa slide kanina, John, meron ding mention about MP2 Yes. and other investment products. Kasi ang ating mga OFWs, they're interested in the PERA product. Ito yung Personal Equity Retirement Account. I know Dragonfy is working to become a PERA administrator yourself. Maybe you Yes. can give an overview. Ano ba itong PERA na ito? At paano makakapag-participate ang ating mga OFWs? At ano ba ang mga benefits ito para sa kanila? Okay. That is a great question. Ako po, big believer ako ng pera. So, pag tingnan natin yung mga ibang bansa, katulad ng Amerika, meron silang sarili nilang pera. So, it's basically a personal equity retirement account na nag-grow yung income mo tax-free. Pero in the case of the Philippines, in the case of the PSC, nag-grow yung dividend income mo tax-free. Kasi kung wala kang pera account, may 10% dividend tax ka as a Filipino resident. As a Filipino citizen, a Filipino resident, meron kang 10% dividend tax. Pero under a pera account, and for OFWs, you can invest a maximum of 400,000 pesos a year sa pera account ninyo. And pag ginagawa nyo yung passive income strategy ninyo, meron na kayong 5% tax credit. At the same time, meron pa kayong
meron pa kayong tax-free yung wala kayong dividend tax. Wala kayong tax on your dividends. So, as John correctly pointed out, we actually took the test the other day sa BSP. So, we're closing in. We're trying to be the first broker in the Philippines to be a pera administrator. We're very excited about this, and I feel talaga yung pera ay makakatulong sa lahat ng investors kasi iba talaga pag tanggalin mo na yung tax, right? Tama yan. So, meron tayong follow-up question from Marwin John. Konektado dito sa pinag-uusapan natin, no? Gusto niya raw maintindihan, ano ba yung mga tax implication ng pag-i-invest as an OFW? Okay. So in the Philippines, meron lang tayong sales tax. Meron lang tayong sales tax which is 0.6%. But alam ko to kasi ako rin po tumira rin po ako sa Amerika ng 6 years, 6 to 7 years actually. Depende sa tax rules ng bansa na saan ka nagtatrabaho ngayon. Kung sa Amerika, if you are a resident of America, kahit na hindi ka American citizen katulad ko, if meron akong investment sa ibang bansa katulad ng Philippine Stock Exchange, I am legally bound to pay po yung capital gains taxes ng Amerika. So you have to research yung specific country nyo, kung saan kayo ngayon nagtatrabaho. You have to research kung sila rin po, even income outside of that country, the tax nila, that depends. That's a country-to-country basis. Right. Okay, thank you John for that. Let's take a step back. Medyo naging malalim ang discussion natin. Napunta na rin tayo sa taxes. Yes. May mga interested participant tayo katulad ni si Mofi. Naalala ko si Ma'am Mofi na-meet ko siya during the consultation session with our OFW leaders. Ang question niya, can they start at 100,000 pesos? Meron din mga nagtatanong, magkano ba ang initial money to start investing in stocks? So si si Jonah Maria nagtatanong. So medyo related yung dalawang questions nila. Tita Glo, kayo po ba, based on your experience, how much money did you use to start investing in the stock market? Nung nag-umpisa ako, 1,000, as a Philippine stock, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Oh. At sa ano po ang binili niyo sa 1,000 pesos? Hindi, actually, diniposit ko lang pala yun. Binili ko kasi Meralco, medyo mahal yung Meralco. Ayun. Oo. Pero John, sa inyo, sa Dragonfly, meron ba kayong minimum amount to open an account? Just 1,000 pesos po. So, to the question na, kasi binabasa ko rin po yung sa chat box, can I start with 100K? Actually, 100K is more than enough po. As a matter of fact, palagi namin binibigay yung stat na, so the PSEI, the Philippine Stock Exchange Index, over the past 20 years, ang average return po nito is between 8 to 9% per annum. Actually, if you invest 1,000 pesos a month, 1,000 pesos a month, tapos mapalaki mo yung 1,000 pesos a month mo by 8% per annum over 40 years, kaya mo actually, you can actually reach mga around 3.6 million. So it's not really the size of the investment, it's actually you have to start early and often. Yun, good insights from John. Actually, meron din po kaming may nilabas na recent memo ang SEC. Ito yung tinatawag na deregulation of brokerage commissions. Inalis na rin po yung minimum 20 pesos na brokerage commission. So dati po may mga naririnig kayo na kailangan at least 8,000 pesos yung halaga ng tinitrade natin para nasusulit natin yung brokerage commission. Ngayon, may mga brokers po na inalis na nila yung 20 peso minimum commission. So ano pong ibig sabihin nun? Kahit lower than 8,000 pesos, kahit 1,000 pesos pa po ang tinitrade ninyo, ang binabayad nyo pong commission sa broker ninyo ay tapat pa rin yung kanilang 25 basis points or yung 1/4 of 1%, which is napakaliit po na transaction cost. Okay. Kayo ba dyan? Inalis nyo na ba yung 20 peso minimum commission? Nauna sila. Nauna. Kami nauna. Remember? Nauna sila. The moment na in-announce ng PSE, we removed it right away. Thank you, Tita Glo. Yes. Mayroong 1,000 LTG.
Kasi Ayan. 100 shares times 10 pesos or 9 something. So 1,000 yun. Dividend stock yun. Actually, RCR, which is favorite namin dalawa ni Tita Glo, kasi it pays a 7% plus dividend yield. I think you can invest less than mga 500 plus pesos lang. 530. Kasi 100 share, 100. size. So for as little as 500, magkano na ba siya ngayon? 560 pesos, you can invest in 100 shares of RCR, which is a very, very good dividend paying stock. You talked about yung dividend trading strategy. Ano kasi yung tawag mo doon, John? Dividend harvest strategy. Dividend harvest strategy. Si Richie Gabor is asking, do you recommend to just keep buying on dividend stocks regardless of price action? What if mataas na yung stock price? Maapektuhan yung average cost ko. So, kailangan ba tina-timing din yung pagbili? Yes. So actually, hindi, no, you shouldn't chase. So, yung sa dividend harvest strategy, actually, since sobrang short lang kasi ng ano natin, time natin, I couldn't go deep into it. Pero one part of it is called margin of safety. And sa margin of safety, you need to compute what using the Gordon Growth Model or the two-stage DDM. So lahat to ine-explain namin sa Investing Club sa Dragonfly. Actually, we break it down very simply. Sinasabi lang namin, okay, based on our calculations, ito yung range mo. Yung nakita nyo kanina, yung model dividend portfolio namin, sinusulat namin doon up to until what price you should pay maximum price that you can pay for a dividend stock. You should not chase. Kailangan mo siya i-timing talaga to have that margin of safety. John, may question ako. Available na ba ang mga mutual funds sa platform niyo? Yes. So currently, we already have yung mga Manulife funds. So one of the good UITFs there is yung money market funds kasi right now 5% net siya. And it's invested in mga BSP bills. Tapos we're also talking to Atram. So eventually dadami ng mga produkto within Dragonfly. Ayan, I guess that indirectly answers your question ni Roel John Rotas, no? Tinatanong niya kung okay daw ba yung Atram Global Technology and yung yes. BPI IMI. Yes. So ayan. So if you want to have yung mga follow-up questions kay John, you know where to reach si John. Okay. John, can I answer that? Can I answer that specifically? Yung Atram Global Technology, I think it's a very, very good fund kasi it actually it's a feeder fund to the Fidelity funds, which is one of the best in terms of US investing. Yan ang isa pang ginanda ng ating OFW webinars. Dahil hindi tayo nagla-livestream sa Facebook, dito nasasagot ng diretso yung mga tanong ninyo. Wala kaming iniiwasan. So yes, kahit yung mga direct questions niyo about investments, pwede naming sagutin. Of course, ano lang, no? Hindi ito investment advice, ha? Usapan lang for educational purposes only. Pero tama yung sinabi ni John kanina. Okay, John, yung investing club na sinasabi nyo kanina, paano ba nila ma-access yan? So, all clients, they have access. So, sa mobile app mismo, yung kanina pinakita ko na video, all clients have access. Meron kaming tab doon, Investing Club. So, makikita mo doon mga trade alerts namin. Before we buy or sell anything, ini-inform namin yung mga clients namin nabibili na kami. Usually, we buy at the close of the market. Kung meron na kaming na-identify na compelling investment opportunity. Tapos at the same time, within that, kasi meron kami mga OFW clients, before meron ng Viber group. Pero now, naglabas na kami ng WhatsApp group kasi I heard sa Middle East nga, bawal ang Viber. So, ngayon meron na kaming WhatsApp group as well. Okay, very good. Ngayon, meron tayong isang question. Actually, nasa taas siya kanina. This is more on investor protection. From an anonymous attendee, paano nila masisiguro or masisigurado na hindi mawawala yung stocks na binibili nila sa PSE? Paano nila iingatan ang mga nabiling stocks? Sapat ba yung email na resibo or yung nakikita sa online platform? Kasi 'di ba, lahat ngayon ng stocks ay electronic, wala na tayong certificates, no? Pag actively trading. Pwede bang ma-hack yung mga stocks nila or ma-withdraw ng ibang tao? Ang daming tanong.
pero all on safety. Yes. Let's start with John, based on the safeguards that you have in your platform. You know, before ako naging part ng isang broker, those are the same questions na tatanungin ko rin. Now na broker na ako, I will tell you na sobrang conservative ng Philippine Stock Exchange, na bawat galaw ng broker sobrang it's sobrang secure siya. First of all, yung mga stocks hindi yung broker ang humahawak. Ang custodian diyan po is the PDTC, which is part of the Philippine Stock Exchange din po. So it's a Philippine Depository Trust Corporation. Sila ang may hawak ng stocks ninyo. So agnostic yan po sa broker. Kahit let's say tumamba yung broker, yung stocks niyo nandun pa rin sa PDTC. At the same time, sa sobrang strict ng CMIC, we every day meron kaming report kung sino yung beneficial owners and all that. Tapos meron kaming mark-to-market balance. Yung customer funds niyo sobrang safe because it's in a segregated bank account that we have to report to the CMIC on a daily basis. So walang latitude ang broker sa mga hanky-panky. It's actually very very safe compared to yung mga investment opportunities. Like for example, I'm sure everybody's familiar kung ano nangyayari sa crypto, na tinakbo lang ng FTX yung mga pera ng mga tao. In the Philippine Stock Exchange, that is virtually impossible. Thank you, John. Yep. From an investor's point of view, Tita Glo, meron po ba kayong kahit anong masamang experience regarding sa inyong stock investments na in line doon sa concern ng ating anonymous attendee? May nawala po ba kayong stock investment or cash balance na nawala sa broker? Wala. Never. Since 2019, never akong naka-experience ng issue. So, 4 na yung brokers na ko, pero walang issue at all. Safe na safe. Yeah, very Okay. safe. Thank you. May question dito sa chat box. Grabe, sobrang active ng ating chat box. Hinahabol ko lang yung question eh. Ito, si Zenith. Newbie lang siya. Pag mabibili siya ng stocks, paano siya kikita? Tuwing magbebenta lang ba? Or pwede rin siyang kumita kahit hindi siya nagbebenta? No, two ways. Two ways, right? One is through dividends, yung natatanggap mo na dividends. So, just to explain sa mga bago sa larangan ng investing, ang dividends is the share of the company's profit na distribute ng kumpanya to its shareholders. So, ikaw bilang minority shareholder, nakakatanggap ka. Like for example, yung pinag-uusapan namin kanina, yung RCR. So, currently, yung dividend yield niya is at 7%. So, based on last year's dividends, lamang ka na ng 7% based on dividends pa lang. Tapos, the second way na pwede kang kumita sa stock is pag tumataas yung presyo ng stock, yun, pwede mo ibenta for a profit. That is called capital gains naman po. Ito, usapang dividends. Ano-anong klaseng mga dividends ang pwede nilang tanggapin? Pera, no, may cash dividend, meron ding stock dividend, and Yes. property dividend. Stock and property dividend, magkahawig yan. Si Sir Godofredo Atienza is asking, paki-explain naman ano ba yung stock dun sa stock dividend, John? So, essentially, ito yung mga tawag nating na mga capital return avenues ng company. So, a company can return in cash. At yan yung pinaka-typical. Yung property dividend. So, for example, meron silang na dispose na property or they can issue shares to the particular shareholder. So dadagdag yung stock mo of that particular company. So it's a different ways lang po on how to return capital back to the investor. Okay, thank you, John. May naka-raise tayo ng hands sa mga participants, si Ma'am Virgilia Carillo. We recognize Ma'am Virgilia. Ma'am, pa-unmute po. And if you want to ask your question kay John or kay Tita Glo, you may do so. Hello, Ma'am Virgilia. Hello, sir. Ma'am, Hello. saan po kayo nanonood? Sa link. Opo, from what country po? Ay, sa Kuala Lumpur po.
Okay, from Kuala Lumpur, Malaysia, si Tita Glo. Tita Berhilia. Ma'am, ano po ang inyong question at para kanino? Kahit po, kanino po. Pwede bang banggitin yung ibang broker? Pwede naman, no? Ano po ang tanong nila, ma'am? Itatanong ko lang kung anong masasabi nyo sa broker ko. Itoro at saka yung Life Finance. Nandito ako 2021 pa. Tapos nung nakita ko sa PSA na na webinar ang Dragon Fee, nag-login kaagad ako, nag-send ako ng requirements. Lahat ginawa ko, ayan na, nandito na ako ngayon sa Dragon Fee. Aba, Thank you John, so nagbukas na pala ng account sa inyo eh. Pero dati siyang client siya ng eToro since 2021. Opo. Anong feedback mo kay Tita Berhilia? Is Ang Fee po, mas madali siya yung mag-transfer ka through InstaPay, through yung online banking at saka yung kasi dalawa siyang apps. Yung isang apps, pwede ka siyang kung doon, tapos sa baba naman doon sa 2.0, pag-aralan mo kung mag-a-attend ka ng Dragon Fee at saka PSE na mga webinar, doon mo ma-realize kung ano ang i-take stock mo. Yes. Totoo po yun. Thank you po. Thank you for the feedback po, the positive feedback. Testimonial pala itong binibigay sa atin ni Tita Oo. Berhilia. Pero John, what are your thoughts about the foreign online brokers na binanggit ni Tita Berhilia? Ako actually, I have a strong opinion about yung eToro po. Kasi, so I've been investing in both the Philippines and the US market. So marami na akong brokers na experience. Yung problem na po ng eToro, you actually do not own the stock. Kung wala ginamit mo yung eToro to buy a US stock, ang ginagamit nila is what is known as contract for difference. So that's called a CFD. So it's a derivative instrument. In reality, kung wala bumili ka po ng CFD ng Apple, you actually don't own yung Apple shares. And worse, kung meron ka talagang third party risk, meaning kung tumaob yung eToro, wala ka mapanghahabulan. Kasi compare like yung in-explain namin kanina sa PSE na kung may nangyari sa broker, yung mga shares mo safe, right? Sa mga traditional brokers din sa Amerika, kung ito yung mga sikat na brokers sa Amerika, Charles Schwab, Interactive Brokers, E-Trade, TD Ameritrade. Kung isa doon tumaob, kung may nangyari, naging insolvent, actually yung stocks mo safe kasi may custodian din yung stock na yan. So hindi mawawala yung stock mo. Pero sa eToro, pag tumaob yung eToro, actually wala kang panghahabulan. Okay. John, you're sorry. Thank you, John. We recognize si ating labor attaché, Mr. Delmer Cruz, who's also joining us this evening. May question po siya para sa ating mga OFWs. Sir Delmer, you are now unmute at pwede nyo na pong itanong yung question nyo para sa ating participants. Yeah, maraming salamat, Sir Jan. Actually, I'd like to ask this question on behalf of OFWs. Kasi madalas, pag sinabi mong stock, ang iisipin ng mga tao parang pangmayaman lang yan, pang-elite, para sa mga may pera. So ang question ko, yes, I think we're now to introduce this even to small players, small investors. Kasi marami tayong OFWs, halimbawa mga domestic workers, o kaya yung mga middle to low skilled workers, they find these stocks some kind medyo complicated para sa kanila, no? Una, tama po ba yung notion na ito'y pang mga elite, pang mayaman lang? At pangalawa, kung open na po ito kahit sa mga ordinaryong investor, ano po yung pinaka simple, user-friendly na information or app or any link that they could go to para mas maintindihan nila at alam nila kung paano mag-invest? Salamat po. Thank you, Labat Delmer. First, si Tita Glo muna to answer the question. And then after si Tita Glo, si John naman. So napaka useful questions po nito, no? Ito bang stock market para sa mayayaman lamang? Hindi. Hindi. Yun nga yung actually, mas ngayon mas maganda mag-invest ngayon. Tinanggal na yung 20 pesos na minimum commission fee.
Di ba kanina binanggit mo merong 8K rule, so minimum na 8,000. Pero ngayon, yun nga, as low as even 500 pesos. Pwede kang mag-start like sa RCR na banggit ni Sir John. Tapos may dividend na rin. Okay, John, ano naman yung mga magagandang apps na pwedeng i-access na tinatanong ni Labat Delmer para sa ating mga participants? Bias po ako. Aside from Dragonfly. Aside from Dragonfly, PSE, the PSE TradeX, that's very, very good. PSE Edge for mga information regarding specific companies, and pse.com.ph. Pero yeah, John, if I may, Go ahead. Kudin ko rin po yung tanong ni Sir Delmar about kung pangmayaman. So actually ako, when I applied for my MBA, in 2006, naging thesis ko po na sobrang importante ng stock market para sa Pilipinas. So, just to give you an indication, in 1983, 60% of the Fortune 400 Americans inherited. Minana nila yung kayamanan nila. 40% lang yung self-made. So, after 1983, dyan nila talaga napatakbo yung stock market nila eh. And now, in America, there's 110 million retirement accounts. Kaya nakakasabay yung masa sa pag-angat ng stock market. So, nakaka-participate sila sa growing prosperity of America. So, fast forward 2013, nag-flip 70% na ng Americans, Fortune 400, ang self-made, 30% na lang inherited wealth. And yan talaga ang promise ng stock market. That's why ako, big believer talaga ako ng pag-develop ng capital markets natin. And I believe talaga actually palagi ko nakakausap po si Sir John Garcia. Ang dami niyang initiatives na napapaganda po yung ang stock market natin. Eventually, ang dami nagtatanong, pangmayaman ba ang stock market? Si Sir John Garcia po, meron na siyang initiative na next time, makakabili ka na for as little as 100 pesos per stock. Right, John? Yes, that's true. Wow. So, Yeah. binababa po natin yung board lot, yung minimum investments to buy the stocks. Initially, down to 100 pesos. And then eventually, talagang one share, one lot. So, basically, wala nang minimum. Kung ano po ang kaya nyong i-afford, pwede nyo pong ibili ng stock. May question tayo from Nelita Baskin. Marami po tayong questions for tonight, but I think we can take our last two questions for this evening. Lahat po ba ng brokers like Dragonfly ay under ng PSE? So mapoproteksyonan po ba ng gobyerno, ng batas in case of a scam? And what are the means to secure the investments? Right now, we have 124 accredited stockbrokers sa PSE. 34 po dito ay online. Okay? Yung 34 online brokers na to, kabilang po dyan ang Dragonfly. So, bago po kayo magbukas ng account, siguraduhin nyo po na nagbubukas po kayo ng account sa PSE Accredited Stockbroker. Paano nyo po malalaman? Punta lang po kayo sa aming website, either sa main website sa pse.com.ph or sa aming PSE Academy website, pseacademy.com.ph. Nandiyon po lahat ng ating mga accredited brokers. Meron po tayong SIPF, or yung Securities Protection Fund, para po itong PDIC, yung insurance ng inyong deposito sa bangko, meron din po yung katumbas sa stock market. So meron ding certain amount. At saka po meron din tinatawag na successor broker, wherein kapag po ang broker ninyo, sa kung ano mang kadahilanan, magsasara po sila, ang inyo pong account ay ililipat po sa ibang broker na operating pa. So lahat po ng safeguards ay nandyan at in place. At kagaya ng sinabi ni John kanina, meron kaming CMIC na patuloy na nag-audit sa lahat ng mga brokers at closely under monitoring po ang mga brokers natin ng Securities and Exchange Commission. So safe na safe po ang inyong investments. Of course, meron pa ring risks that comes with investing in stocks. Pero lahat po ng investor protection mechanisms, nandyan na po lahat. Okay, nahihirapan akong pumili ng last question. I guess for to end the evening,
para po sa lahat ng mga participants natin, maraming salamat po sa pag-send in ng inyong mga questions. Mamaya po magpo-post kami ng mga kung paano pa po kayo makakapag-reach out sa amin. But before we go there, I would like to also thank si Labat Delmer for giving our question to our speakers kanina. Very, very relevant question. And also to our speakers for taking the time to give your presentation and answer the questions of our OFW participants. Siguro before I let our speakers go for the evening, I will ask si Tita Glo and then si John to give their key takeaways para sa ating mga participants. We'll start with you, Tita Glo. Yung masasabi ko lang, wag matakot mag-umpisa. And start as early as possible. Kung magkano yung kaya mong i-invest. So go. And go long term. And avoid yung fear of missing out or FOMO. So yon. Wow Sir naman, Jan naman. napaka-Gen Z ni Tita Glo, ano? FOMO, fear of missing out. Okay, ikaw naman, John, ang iyong key takeaways for our participants this evening. Ako, nakikita ko talaga sa mga bagong investors, palaging iniisip nila mataas yung risk. Pero in reality, yung risk talaga is in not investing. Because you're uninvested. Kung nga meron kang 50,000 pesos, pag hindi mo ininvest in 20 years, at an annual inflation rate of 3%, your 20 pesos is only worth around 27,000 pesos. So actually, the risk is not investing. Secondly, like what I mentioned earlier, it doesn't really take much to start investing. Kahit pa 1,000 lang yan, that can make a big difference. Kasi yung power of compounding talaga happens through time. So if mapa-compound mo lang yung investment mo, 1,000 a month, 1,000 a month for 40 years, as I mentioned, ang total investment mo lang dun around mga 430,000. Pero your investment will become around 3.6 million in 40 years. But imagine pag hindi lang 1,000 invest mo. But the point is, the risk is in not investing. And secondly, it doesn't take much to invest. Start investing. Wise words from our resource speakers this evening. Muli po, maraming salamat Tita Glo at John. Bigyan po natin sila ng isang virtual round of applause. Okay, at of course, salamat pong muli sa ating mga nanood ngayong webinar. Nakita ko kanina sa chat, bitin ang Q&A, kailangan daw ng part 2. O, wag po kayong mag-aalala kasi po itong Kapital Kabayan natin ay regular program na po ng PSE at DMW every third Saturday of the month. So isusubukan po namin yan buwan-buwan na merong bagong webinar na para sa inyo. So before we end this webinar, sana po maimbitahan namin kayo to answer our short post-webinar survey. So para po malaman namin kung paano pa namin may improve ang aming Kapital Kabayan webinar series. Dito sa survey na to, napaka-importante po yung inyong sagot. Gusto po naming malaman kung ano pa ang mga topics na gusto ninyong i-cover namin sa mga susunod na webinars. Inaanyayahan din po namin kayo na mag-join sa ating Viber at WhatsApp group. Paano po kayo makakapag-join? Sagutan niyo po yung post-webinar survey na yan. Meron pong field dyan na ilalagay niyo po ang inyong mobile number, either Viber or WhatsApp, para po ma-add na po namin kayo sa group. Maliban po sa mga announcements, patuloy po kami magbibigay ng mga learning content po doon sa inyo tungkol sa pag-i-invest at iba-ibang investment strategies. Yung pong Viber and WhatsApp group na yan ay exclusive lang po para sa ating mga OFWs under our OFW Financial Education Program. So kung nag-enjoy kayo sa aming webinar and you want to stay updated sa latest stock market news, pwede nyong i-follow ang Philippine Stock Exchange sa aming social media platforms. We are on Facebook, Instagram, YouTube, and X. Kanina po nabanggit natin ang PSE Academy website. So inaanyayahan po namin ang lahat to visit and sign up sa aming PSE Academy website. That's www.pseacademy.com.ph para po kayo ay makakuha ng free access sa ating mga tools, mga learning materials, mga videos, mga online courses. Lahat po yan libre na makakatulong sa inyong pag-aaral tungkol sa stock market. You can also learn more about our market education initiatives at yung mga iba-iba naming events dyan po sa Academy website.
Ngayon, kung may mga inquiries pa po kayo or may karagdagang tanong, maaari lang pong mag-email sa aming PSE Academy email address. That's academy@pse.com.ph. Ayan, napakaraming plugging para sa inyo ngayong gabi. Muli po, salamat sa inyong oras at mabuhay po kayo aming mga kababayang OFWs, mga bagong bayani ng Pilipinas. Ito po si John Garcia, ang inyong host. Wishing you all a very restful evening and a wonderful weekend. Kita-kita po tayo ulit next month, mga kabayan, sa ating Kapital Kabayan series.